Hello everyone! Welcome back to our kitchen. Yan, isi-share ko lang naman po yung kung ano yung niluto ko ng birthday ko. Ito lang po yung sutanghon pansit. Yan, hindi po kasi mabubuo ang ating birthday pag wala po ang sutanghon pansit or pansit bihon. Yan, sa konting mantika, nilagyan po natin ng bawang at ang sibuyas. Siyempre naman, igigisa po natin yung karne na nating nabili. Bumili lang ako ng 100 pesos na karne ng baboy o yung pork. Yan. Kaunti lang po yung karne nito. Yan. Mga 100 pesos na karne. Nilagay natin dito. Sabi nating mga mahigit 1/4 kilo ng karne ng baboy. Yan ang ating napakasarap na isasahog. Yan, hintayin lang po natin yan na maluto. Siyempre, lagyan natin ng kaunting karne ng manok. Yan. Bali, combination po yan ng pork at ang chicken. Yan po yung sinahog ko dito sa aking sutanghon pansit gisado. Yan. Yan, lagyan ka ng, siyempre, yung paminta. Yan, napakasarap po yung may paminta. Lang naman po kasimple ang ating handa sa ating kaarawan, pansit. Hindi na po ako nag-order. Sabi ko ako na lang pa magluluto ng pansit. At least, mas masarap po yung tayo mismo ang gumagawa. Lagyan ng konting asin para timplado po yung ating karne. Yan, season natin. Lutuin natin yan hanggang sa lumabas yung sarili niya ring mantika. Konting asin. Yan, depende na po sa inyo kung gaano kaalat ang gusto ninyo. Yan. Asin lang muna. Wala kasing oyster sauce, kaya yun na lang inilagay ko asin. Naghahanap ako ng oyster sauce, yun pala, wala na. Naubusan na po tayo sa ating kusina. Yan. Kaya yan, inilagay ko asin. Then, gisa-gisa. Gisa-gisa lang. Then, kaunting soy sauce or yung toyo. Yan. Hindi, pwede bang magluto ng walang soy sauce or toyo yung paggawa ng paggisa ng pansit? So, palagay ko wala. Talagang mayroong kaya oyster sauce or soy sauce. Kasi parang anemic naman pag hindi ka maglagay niyan, di ba? So, yan, konting tubig. Lagyan natin ng tubig para mapalabot pa yung ating mga sinahog na karne ng baboy at ang manok. Isahog na rin natin yung ating mga gulay, yung carrots, yung red bell pepper. Yan, may sayote. Yan, simple lang. Actually, tipid ito na ingredients. Then, yan, ang ating sutanghon. Na ating gagamitin ay red label siya ng ling. Yan, longko. Pag naglagay po kayo niyan, dapat ibabad lang muna sa tubig para hindi matigas yung inyong sutanghon. And then, after na maluto po ito, ay kinuha ko yung mga sahog na mga gulay para hindi po ma-overcook. Then, ilagay na natin yung sutanghon na ibinabad natin sa tubig. Yan. Akala ko, maraming naisabaw ko, pero tamang-tama lang pala. Kasi makisabaw po, makitubig po yung sutanghon. Di meron to siyang yung dried na kanton. Yan. Napakasarap po talaga nito. Yung red level po ng ating sutanghon ay yung red. So maganda ko yan na sutanghon. Then, yan, lagyan natin yung Chinese pichay. Wala po akong cabbage. Kailan po yung nabili ko. Yan. Baga sa kaunting simpleng ingredients, nakagawa po tayong na masarap na sutanghon pansit gisado. Yan. Sa aking handaan. Dito sa aking birthday. Birthday ko. Ito po yung hinanda ko na pansit sutanghon gisado. Napakasarap na recipe. Ganun lang yun. Hindi naman po kailangan bonggang-bongga yung ingredients nyo. Nasa, sabi pa nga may dagdag na sahog natin na pagmamahal sa ating pagluluto ay napapasarap natin ng wasto. Yan. Di po ba? Diba? Ang sarap yan. Tamang-tama lang po itong aking niluto sa aming family kasi
wala naman akong bisita, gaano. Thank you. Yan, kami-kami lang po sa aming family. Yan, tamang-tamang pinagsaluhan din namin tong aking niluto na pansit. Yan. So, yan, suserve na po natin ito. Kila ito. Napakasarap na loto natin. Yan. Ganun lang. Lagyan lang natin ng spring onion at saka yung fried garlic. Diba, colorful na yung itsura ng ating pansit at napakasarap nitong ating nilutong sutanghon pansit gisado. Yan.